sa lahat ng aming karumihan. Patawarin mo nga po kami sa lahat ng aming pagkakasala, sa mga bagay po na nagawa namin na hindi nga po karapat-dapat at kalugod-lugod sa iyo. Patuloy, Lord, na inihingi namin ito ng tawad. Linisin mo nga po kami ng iyong kabanal-banalang dugo at patuloy na maging hayag at sakdal sa iyong harapan. Panginoon, patuloy na dalangin namin na sa oras na ito, sa aming pag-aaral ng iyong salita, patuloy, Panginoon, na buksan mo ang aming puso, ang aming isipan, at dalangin namin, Ama, na talagang matanggap namin ang iyong salita ng 100%. We pray, Father God, na talagang lagyan mo kami, Panginoon, ng puso, Panginoon, handang makinig, puso, Panginoon, handang sumunod sa iyo. Naroon, Panginoon, na inaabot namin, winawasak namin ang lahat ng gawa at ang kalikhahan ng kaaway, any form of distraction in Jesus' name. Wala pong karapatan ng gawa ng kaaway sa buhay ng bawat isa para kami ay hindi matutong, para kami ay hindi makapakinig, para kami ay mawala sa konsentrasyon, Panginoon. Kaya, Lord, salamat sa patuloy na kabutihan mo nga po sa buhay namin. Salamat, Panginoon, sapagkat ikaw ay tapat, ikaw ay dakila. Dalangin natin po namin, Panginoon, na patuloy na hindi lamang po namin ito maririnig, itong iyong mga salita, bagkus, Lord, ito ay 100% na may apply namin sa aming buhay. Kaya naman, Ama, salamat, pinupuri ka po namin, niluluwalhati at tinadakila ang mga salita na lalabas sa aking bibig. Ama, ito ay patuloy na maging kalugod-lugod sa iyo. Iko-control mo ang aking bibig, Panginoon, ang aking labi sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Bagos, Father God, ang mga naisin mo nga lang po ang lalabas sa aking bibig. Kaya, Panginoon, salamat. We praise to God, we glorify your holy name. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Amen. Ang bawat isa po ay inaanyayahan ko na makibukas sa Lucas 17, 11 hanggang 19. Sige po, buksan po natin ang ating mga Bible. Amen. Kung nakita na po natin, ang sabi po dito, ang pagpapagaling sa 10 ketongin. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 ketongin. Tumigil sila sa malayo-layo at humiyaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw ng pagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. "Hindi ba 10 ang gumaling?" tanong ni Jesus. "Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito?" Sinabi ni Jesus sa kanya, "Tumindig ka at humayo sa iyong lakad, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Amen. At ang pag-aaralan po natin sa araw na ito ay pinamagatang A Grateful Heart. Amen. Ano po ba pag sinabing grateful? Grateful, it is a feeling or showing an appreciation of kindness. Thankful, expressing gratitude. Amen. Pag sinabi pong grateful heart, naroon po na tayo po ay nag-e-express ng appreciation sa mga tao na nakakasalamuhan natin, sa mga kaibigan natin, sa pamilya natin, at higit sa lahat, sa Diyos, sa mga leader natin, sa mga ginagamit ng Panginoon sa buhay natin. Naroon na nag-e-express tayo ng appreciation. Sabi nga po doon, expressing of gratitude. Bakit? Kasi alam natin na kung hindi dahil sa kanila, hindi tayo mapapanuto. Kung hindi dahil sa kanila, kung hindi dahil sa mga tao na ginagamit sa atin, hindi mapapaayos ang ating buhay. Yun po ang ibig sabihin ng grateful. Sa ating pong buhay, ito po ba ay nagagawa natin? Nakakapagpasalamat po ba tayo sa Panginoon? Amen? Sa mga tao na nakakahalubilo natin, sa pamilya natin, sa mga kaibigan natin. Sige nga po, sabihin nga po natin sa ating mga katabi, salamat. At sabihin natin sa ating Panginoon,
Salamat, Panginoon. Amen. Hallelujah. Dapat po na lagi natin itong tinataglay, nagiging habit po natin ito, ang pagpapasalamat sa lahat ng bagay. Amen. So sa araw na ito, meron pong akong inihanda ng mga benefits of having a grateful heart. Marami pong benepisyo ang pagkakaroon ng grateful heart sa ating buhay. Pero sa araw na ito lamang po yung inihanda ko dahil po baka naman po pag inilahat ko ay kayo po ay maumay na at aabutin po tayo ng maghapon. Okay lang po ba sa inyo? Amen. Seryoso po kayo kahit abutin tayo ng alas 5? Amen. Aba? Hindi tayo matutulog? Aba, talaga naman. Sinabi niya sa Lord? Amen. Amen. Sige po. Dahil po yan ay sinabi niya sa Lord. Ang Lord na po ang bahala sa inyo. Amen. Amen. Number 1. Sabi po dito, it glorifies God. In Psalm 69 verse 30. Pupurihin ang Diyos, aking aawitan, dadakilain ko at pasasalamatan. Amen. Sa buhay po natin, once na meron po tayong grateful heart, naroon po na nalulugod ang Panginoong Diyos sa buhay natin. Nabibigyan natin siya ng kaluguran, napapurihan natin siya. Amen! Hallelujah! Amen! Sa pamamagitan po ng ano? Siyempre po, yan. Worship. In Psalms 100 verse 2, sabi po dito, si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang kusa, lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Amen. Sa ginawa po ba ng ating pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoong Hesus, nabigyan po ba natin siya ng kaluguran? Amen. Hallelujah. Kasi po, ito lang po talaga. Sabi nga po kanina, sa Sunday School pa lang talagang tayo inaaralan na. At kung tayo po ay nakinig, talagang tayo ay busog na po. Amen? Sabi po doon na talagang ito lang yung pag-worship natin, yung pagsamba po natin sa Panginoong Hesus, ito lang naman po talaga yung kaya nating ibigay sa Kanya eh. Sa kabila ng kabutihan niya, sa kabila ng mga bagay na ginagawa niya sa buhay natin, ito lang po talaga yung kaya nating ibigay sa Panginoon. Because true worship is not what we can get, but what we can give to the Lord. Hindi po tayo nagpupunta dito sa iglesia para sabihin na, pupunta ako sa iglesia kasi gusto ko ng miracle. Hindi. Ay, pupunta ako, magsisimba ako ngayon. Ano kayang kakantahin ng worship team? Gusto ko yung favorite kong kanta. Ganun po ba? Ay, gusto ko ang kakantahin nila yung yung nagagalak. Gusto ko ang kantahin nila yung talagang makabagbag damdamin. Hindi po ganon. Ibig sabihin po ng true worship, kung ano po yung buong makakaya natin sa Panginoon. Yung buong buo, yung buong puso. Kasi ito lang po talaga yung kayang-kaya natin ibigay sa Lord. Kasi lahat naman po talaga ng bagay. Ultimo po yung mga resources na meron tayo, mga pagkain. Sa Lord lang po yan lahat ng galing. Yung trabaho na meron tayo. Sa kapahintulutan po ng Panginoon, ipinagkaloob yan sa atin. Lahat po ng bagay na nakikita natin dito sa paligid natin, galing po yan sa Lord. At ang tanging may ibigay lang po natin sa Kanya to glorify Him is our worship. Amen. Hallelujah. Katulad po ng, alam niyo po yung story ng alabaster jar? Kasi napag-aralan na po natin to kung natatandaan niyo po. Naku, parang nakalimutan na Oo nga, walang na. Amen. Amen. Di ba po, yung story nito, may isa pong babae na ibinigay niya po yung alabaster. Ano tagal? Yung pabango na nasa, ano tagal ng alabaster? Alabastro. Yan. And, noong time po na yon, noong time po ni Jesus, yung alabaster jar po, ano po siya, sobrang mahal niya po. Siguro po kung sa atin, kasi kaya na po niyang i-sustain yung mga pangangailangan mo. Siguro po sa panahon natin, syempre, yung mga bag, di ba po, may mga bag na worth 1 million.
Kumbaga ganun po yung katumbas ng alabaster jar. Pero alam niyo po, yung babae po na walang-wala, yun po yung ipinagkaloob niya sa Panginoon. Binuhusan niya po ng pabango yung paa ni Jesus at ang ipinampunas niya yung buhok niya. Hinagka niya si Jesus, hinagka niya yung paa ni Jesus. Kasi yun lang yung buo niyang makakaya, yun lang yung meron siya. At ito po yung best example ng worship. Lahat po ng meron tayo sa ating katawan, sa ating buhay, yan po ay kaloob ng Panginoon. At kung ito po ay talagang ipapagkaloob natin sa Kanya, talagang mag-glorify ang Lord sa buhay natin. Amen? Yung pangalawa po, letter B, gifts and talents. In 1 Peter 4:10-11. Bilang mabubuting katiwala, iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin nyo sa kapakinabangan ng lahat ang katangiang tinanggap ng bawat isa. Ikaw ba'y tagapangaral? Ipangaral mo ang salita ng Diyos. Ikaw ba'y tagapaglingkod? Gamitin mo sa paglilingkod ang lakas na kaloob sa iyo ng Diyos upang siya'y papurihan sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng Hesukristo. Sa Kanya ang kapangyarihan at karangalan magpakailanman. Amen. Amen. Sa pamamagitan po ng ating mga gifts and talents, nabibigyan po natin ng kapurihan ang Panginoon sa ating buhay kung ito po ay talagang i-offer natin sa Lord. Wala po tayong pagmamalaki. Di ba po? Use our gifts and talents for God's glory. It glorifies God as we exalt not the gifts, but the giver. Kinakailangan po lahat ng mga gifts and talents na meron tayo, ito po ay ina-usher natin sa Lord. Kasi po, kung hindi naman din po sa kapamaraanan ng Panginoon, wala po tayo. For example po, sa music ministry, magaling ka sa music, pagdating sa music, mabilis mo lamang na matutunan ang pagtutug ng gitara, ang pag-organ, or lahat ng instrument. Kinakailangan, hindi po tayo nagkakaroon ng pride na pag wala ako, hindi mga yun makakatugtog. Hindi po. Dahil ang Lord, kaya niya pong gamitin ang hindi kagamit-gamit na tao basta may puso. Amen? Kaya wag po tayo maghahambog. Wag po natin ipapagmalaki yung mga kakayanan na meron tayo sapagkat hindi po yun magkakapagbigay ng kaluguran sa Lord. Kundi po kung yung atin pong gifts and talent ay ini-assure natin sa Lord, siya po ay malulugod sa buhay natin. Lalo pang dadagdagan ng Lord kung ano yung mga talento na ipinagkaloob niya sa iyo. Amen? Gusto po ba natin yon? Amen. Because it helps us realize all we have comes not because of us, but from God. Tama po yun. Lahat ng meron tayo, sa Diyos lamang po talaga nagmumula. Kaya po kung ang lahat ng bagay na meron tayo ay gagamitin natin sa kapurihan ng Panginoon, tunay na malulugod siya sa ating buhay. Amen? Amen. Number 2 po, it helps us see God. In Matthew 5 verse 8. Mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen. Tunay nga po na kung meron po tayong malinis na puso, makikita po natin ang Panginoon, makikita natin ang pagkilos niya sa ating buhay, mararanasan natin ang presensya niya, kasi meron po tayong malinis na puso. Sa palagay po ba natin, kung hindi po malinis ang puso natin, pupunta tayo sa church, or magpe-pray tayo na samang-sama ang loob natin, mararanasan po kaya natin ang Panginoon? Di ba po hindi? Kundi sabi dito, pag may malinis tayong puso, naroon na makikita natin siya. Makikita natin yung kahangahangang ginagawa niya. Makikita natin yung pagkilos niya sa buhay natin. Amen. Hallelujah. Because gratitude opens our spiritual eyes. Once na nagkakaloob tayo ng gratitude natin sa Lord, once na ibinabalik natin sa Kanya yung lahat ng pasasalamat, na wala tayong iniisip, kundi ang Panginoong Hesus lamang, na sa lahat ng meron tayo, sa lahat ng nakakamit natin, lahat ng natatamasa natin, ito ay nanggagaling sa Panginoon at ibinabalik natin sa Lord. Makikita natin siya makikita natin yung pagkilos niya sa buhay natin, at kahit kailan, hindi tayo mawawala, hindi tayo maliligaw. Amen. It glorifies God as we exalt not the gifts.
The more we, amen, the more we thank Him, the more we see Him working in us and around us. Amen. Sabi po sa letter A, blessing. Bawat kaloob na mabuti at ganap ay buhat sa langit mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa langit. Hindi siya nagbabago, hindi niya tayo iniiwan, hindi niya tayo pinapabayaan. Amen. Sabi nga po, the more we thank Him, the more we see Him working in us and around us. Amen. Doon po sa mga biyaya na natatanggap natin, sabi ko nga po kanina, kung ito po ay hindi natin ipapagpasalamat sa Panginoon, hindi naman po natin maa-appreciate yung mga biyaya na meron tayo. Hindi natin maa-appreciate na kumikilos ang Panginoon sa buhay natin kung hindi tayo marunong tumanaw ng utang na loob sa Panginoon. Gratitude helps us God's presence. Gratitude helps us sense God's presence, His personal care, and His perfect timing. Amen. Kasi po, di ba po minsan, may mga bagay na hinihiling tayo, pero hindi binibigay ng Lord. Sa mga bagay ba na yon, nararamdaman pa po ba natin ang presensya ng Panginoon? Nararamdaman pa po ba natin yung pagkilos na sa ating buhay? O nadidismaya na po tayo? No, amen po. Dahil ang Panginoon po, naririyan lamang siya. Ang nais lang talaga ng Panginoon ay yung talagang pagtanaw natin ng gratitude sa Kanya. Amen. Kasi minsan po, baka po kasi yung may mga pagkakataon na nakakalimutan na natin siya, di ba po? Sa mga biyaya na meron tayo. Lagi po ba natin naaalala ang Lord? Kahit sa pinakasimpleng bagay, pinakamaliit na bagay, naaalala pa po natin ang Lord? Kahit po sa mga pagkain, kunwari ikaw binigyan ka ng candy ng kaibigan mo, na ipagpasalamat mo ba ito sa Panginoon? Or basta na lamang magbigay sa iyo, subo agad? Amen. Dapat po pinapagpasalamat natin ang lahat ng bagay sa Panginoon. Even sa pinakamaliit na biyaya na natatanggap natin, kinakailangan i-appreciate natin yung goodness ng Lord. I-appreciate natin yung ginagawa niya sa buhay natin. Kasi po, alam niyo po, once na marunong po tayong mag-appreciate doon po sa mga maliliit na bagay na ginagawa ng Lord sa buhay natin, nakikita natin yung mga maliliit, kaliit-liit ang bagay na ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Napakadali na lamang po ng Lord ibigay. Amen. Or napakadali na lang ng Lord na bigyan ka ng malaking bagay. Kasi kaya mong i-appreciate yung mga maliliit na bagay eh. Doon sa maliliit na bagay, grabe na yung puso mo, nag-uumapaw na yung kagalakan mo, sobrang na-appreciate mo si Lord. What more pa pag binigyan ka ng napakalaking bagay? O yung deepest desire ng heart mo. Kaya po yun, may mga pagkakataon po kasi talaga na natatabunan po tayo ng mga biyaya eh. Kaya hindi na po natin na ipagpasalamat ito sa Panginoon. Kaya po sa araw na ito, sa oras na ito, nire-remind po tayo ng Lord na maging mapagpasalamat tayo. Letter B po sa ating testimony. Sa awit 105 verse 1, dapat na si Yahweh itong Panginoon ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Amen. Kinakailangan po yung buhay natin ay nagiging isang mabuting patotoo sa mundo. Kasi po, kung hindi po tayo marunong magpasalamat sa Panginoon, madidiskarel po ang buhay natin. Kung hindi po tayo marunong tumanaw ng utang na loob sa Panginoon, hindi po tayo magiging great testimony sa others. Bakit po? Kasi once na hindi po tayo marunong tumanaw ng utang na loob sa Lord, naririyan lagi kang galit, lagi kang naiinis, may sumbong ka, yung mga bagay na hindi ka aya-aya. Pero, kung ikaw po ay marunong magpasalamat sa Panginoon, even sa pinakamaliit na bagay, ang mga nakakasalamuha po natin ay patuloy na nalulugod sa buhay natin at sa pamamagitan po noon, napurihan po natin ang Panginoong Jesus. Nakikita nila ang Lord sa buhay natin, sa pamamagitan ng mga ginagawa natin. Kaya po yun, huwag po tayong manghihinawa. Huwag tayong titigil na magpasalamat sa Panginoon. Huwag tayong mapapagod na maging isang testimony sa others. Dahil alam niyo po, kung iniisip po natin na ganito lang yung buhay natin, pero hindi niyo po alam na baka isa sa mga kapatiran natin dito na be-bless sa buhay mo.
Isa sa mga kapatiran natin dito, nagiging testimony ka sa kanila at dahil sa'yo lumalakas sila. Kaya po magpatuloy lamang po tayo sa paggawa ng mabuti. Pagpatuloy lamang po natin yung paglilingkod natin ito sa Panginoong Jesus. Sapagkat hindi po natin alam, kahit hindi natin sinasharean yung mga tao sa labas, pero nakikita nila sa buhay mo na maayos ang pamumuhay mo, na meron kang Jesus sa puso mo, masasave po sila. Kasi magtataka sila ano kayang meron dito sa taong ito? Bakit napakabuti niya kahit lagi ko siyang inaaway? Bakit kaya lagi siyang nakangiti? Ano kayang meron sa kanya? Maaano sila yung mako-confuse. Mako-confuse po sila kung anong meron ka. Na, ano kayang meron dito? Bakit ganito siya? Tapos pag sinabi mo, kasi may Kristo ako. Sige nga, sama nga ako sa church nyo. Gusto nyo po ba yun? Di ba po napakaganda noon? Na tayo ay isang mabuting patotoo. Para marami tayong maakay. At sa ganun, marami din ang magpapasalamat sa Panginoong Jesus. Amen? Amen. Number 3. It puts us directly in God's will. In 1 Thessalonians 5:18, ipagpasalamat ninyo sa pangalan ng Jesucristo, ni Kristo Jesus ang lahat ng pangyayari sapagkat yaon ang ibig ng Diyos. Amen. Ito na tayo. Sabi, ipagpasalamat ang lahat ng bagay sa Panginoong Jesus sapagkat yun ang ibig ng Diyos. Kaya po ba nating magpasalamat sa Panginoon kung tayo ay dumaranas ng mga pighati? Amen. Amen. Sabi kasi, it is the will of God to give Him thanks. Sabi dito, ipagpasalamat daw ang lahat ng bagay sapagkat yan ang ibig ng Diyos. Ibig sabihin po, kalooban pala ng Lord na magpasalamat tayo sa Kanya. Amen? Kalooban ng Lord na magpasalamat tayo sa Kanya. At dahil ito ay kalooban niya at mga anak niya tayo, dapat ginagawa natin ito. Hindi na nagpapasalamat lang tayo pag nananagana tayo. Kinakailangan po ipagpasalamat natin ang lahat ng bagay. So, ibig sabihin, kung hindi ka pala marunong magpasalamat sa Panginoong Jesus, wala ka sa kalooban niya. Kasi sabi dito it is the will of God to give Him thanks. Amen. Pag hindi ka marunong magpasalamat sa Panginoong Jesus, wala ka sa kalooban niya. Kasi biblical po in 1 Thessalonians 5:18 na ipagpasalamat natin sa Kanya ang lahat ng bagay. At ano nga po ba yung mga bagay na dapat natin ipagpasalamat sa Panginoon? Unang-una, our life. In Ephesians 5:15-16, kaya't ingatan ninyo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang, sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Amen. Sabi doon, kailangan nating ipagpasalamat yung ating buhay. Kinakailangan itong buhay na ito, iniaalay natin sa Panginoong Jesus. Kinakailangan itong buhay na ito nakaka-encourage sa bawat isa. Kasi po, itong buhay na ito, galing naman ito sa Lord. Amen? Hindi po ba natin kayang ipagpasalamat na araw-araw binubuhay tayo ng Lord? Minsan kasi, nababaliwala po natin ito yung buhay natin. Pagising natin sa umaga, hindi tayo makapagpasalamat. Dapat mo magpasalamat tayo kasi binuhay tayo ng Diyos. Kahit kagabi, hindi ka nag-pray, but still, binuhay ka ng Lord. Hindi po ba natin ito dapat ipagpasalamat sa Lord? Hindi po ba natin dapat ipagpasalamat sa Lord na may lakas tayo? Ina-extension na ng Lord ang ating katawang pisikal para magkaroon tayo ng lakas, para makatayo tayo, para makapagpuri tayo. Humihinga tayo. Kahit kagabi, hindi tayo nag-pray, hindi tayo nagbasa ng Bible. Grabe yung grace ng Lord. Ano po? Kasi through God's grace lang naman po talaga yung buhay natin Kaya po dapat natin itong ipagpasalamat sa Panginoong Jesus. Kasi po, kung hindi tayo minamahal ng Panginoon at hindi niya tayo binibigyan ng pagkakataon pa para mabago, para maayos ang ating buhay, hindi na po tayo magigising. Kaya po dapat magpasalamat tayo sa Panginoong Jesus. Letter B,
Letter B, food. In Luke 12:22-24, at sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain na kailangan upang mabuhay, o tungkol sa damit na itatakip sa katawan, sapagkat ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan sa pananamit. Isipin na lang ninyo ang mga uwak, hindi sila nagsahasik ni nag-aaniman, wala silang bangan ni kamalig, gayon may pinakakain sila ng Diyos. Gaano pa kayo, higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? Sa mga pagkain na ipinapagkaloob ng Diyos sa atin sa araw-araw, ito po ba ay lagi natin naipagpasalamat sa Panginoon? O katulad po ng sinabi ko kanina, na pag nakatanggap tayo ng isang candy, basta na lang natin ito kakainin. O may mga instances po sa buhay natin na kapag tuyo lamang ang ulam natin, asin lamang ang ulam natin, sabaw tubig, nakakapagpasalamat pa rin po ba tayo sa Lord? Amen. Kasi po, kahit gano'n lang yung pagkain na meron ka, still, may kinakain ka pa din. Compare po doon sa mga tao sa labas. Yung po bang nakikita natin ng mga bata sa labas na wala silang makain, mapalad po tayo. Higit na mapalad tayo dahil tayo ay lingkod ng Diyos. Higit na mapalad tayo dahil tayo ay anak ng Diyos. Na kahit doon sa mga bagay na yon, kahit gano'n lang yung ating kinakain, still, pagpasalamat po natin to sa Lord. Huwag tayong malungkot. Huwag tayong malungkot kung ngayon sabaw tubig tayo. Bakit? Masarap naman ang sabaw tubig At least may kanin ka. May kanin ka na, may tubig ka pa, hindi ka naiinom. Diba? Kinakailangan ko, tinitingnan natin yung bright side ng lahat. Yung mga bagay na nangyayari sa buhay natin. Kasi po kung hindi po natin kayang ipagpasalamat sa Panginoon, yung mga lahat ng meron tayo, kinakain natin, alam niyo po, hindi po tayo magiging masaya. Hindi po natin mararamdaman at mararanasan yung kabutihan ng Diyos sa buhay natin. Kaya po napakahalaga na ipagpasalamat sa Panginoon ang lahat ng bagay, ang ating buhay, ang ating pagkain, lahat ng meron tayo. Amen. Letter C, protection. In Psalms 121:7-8, sa mga panganib, ikay ililigtas nitong Panginoon. Siyang mag-iingat. Saan man naroon, ikay iingatan. Di ka maaano kahit na kailan. Amen. Sabi nga kanina sa Sunday School, hindi natin alam na paglabas natin dito kung ano ang mangyayari sa atin. Kaya kinakailangan po ipagpasalamat natin sa Panginoon na nabubuhay tayo, na palagi niya tayong iniingatan, tumatawid tayo sa daan, hindi tayo nababangga. Amen. Amen. Sumasakay tayo ng bus, pero ligtas at mapayapa pa rin tayong nakakauwi. Amen. Nagdadrive tayo, pero iniingatan tayo ng Lord, hindi tayo nababangga. Hindi nasisira ang ating mga sasakyan. Amen. Humihinga pa din tayo sa kabila ng paglabas-labas natin, pag-alis natin. Pag bumabagyo, yan. Ako po ay nahihirapan huminga, hindi ko pa alam kung bakit. Pag bumabagyo po, tayo ay iniingatan ng Lord, lalo na ngayon, laging umuulan. Amen? But still, yung protection ng Lord na naranasan natin, di ba po? Hindi sumasalipad yung ating mga bubog. Nakakatulog pa rin tayo ng mahimbing. Amen? Kaya po dapat po ipagpasalamat natin sa Panginoon itong buhay na meron tayo. Yung pag-iingat natin. Kasi talaga minsan, hindi natin na-appreciate ang ginagawa ng Lord sa buhay natin. Kunwari po, umalis tayo, sumakay tayo ng bus. Hindi mo alam na may magnanakaw ka palang kasama. Or hindi mo alam na may gusto palang sumaksak sa'yo. Pero ang ginawa ng Lord, iningatan ka. Ligtas at mapayapa ka pa rin nakauwi. Amen. Hindi po ba natin yun na-appreciate? Ganito. Ganito po ang senaryo. Ikaw ay aalis, sumakay ka ng bus. Thank you po. God bless you. Wait lang po. Yun nga po, na ikaw ay sumakay ng bus, meron ka palang kasama na magnanakaw. Ay, grabe na po. Salamat Panginoon sa pagmamahal niyo nga po. Pagpalain po kayo ng Lord. Kanin na lang. Amen! Hallelujah! Amen! Kayo po
po ay nasa bus, may kasama tayo na magnanakaw o kaya ay may gustong sumaksak sa atin. But still, nakauwi tayo ng ligtas at mapayapa. Ang nangyayari po kasi sa atin minsan ganito eh. Ganun yung dapat na mangyari sa atin, pero dahil sa pag-iingat ng Panginoon, nakauwi tayo ng ligtas at mapayapa. Pero tayo, pagdating sa bahay, magdadabo. Bakit walang pagkain? Nagugutom na ako. Hindi natin na-appreciate yung ginawang pag-iingat ng Panginoong Yesus sa buhay natin. Amen? Kaya po dapat talaga, sa bawat oras, sa bawat araw, ano man ang ginagawa natin, ipagpasalamat po natin ito sa Panginoong Jesus. Amen. Letter D, provision. Gusto niyo pa po ba? Nakikinig pa po ba kayo? Amen. In Philippians 4:19, at buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng iyong kailangan sa pamamagitan ni Jesucristo. Ni Kristo Jesus. Amen. Yung provision ng Lord sa buhay natin. Kasi di ba po minsan may mga pagkakataon po na wala tayong pera, walang-wala tayo. Naipapagpasalamat po ba natin yung sa Lord? Amen. 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 Dapat po ipagpasalamat natin yung sa Lord. Kasi minsan, tinitingnan lamang ng Panginoong Yesus na kung ikaw ba ay walang-wala, magagawa mo pa kaya akong i-appreciate? Kung ikaw ay walang-wala, ikaw ba ay magpapatuloy pa sa buhay? O ganito ang mangyayari, pag tayo ay walang-wala, galit, dabog ng dabog, hindi na maintindihan kung ano ang gustong mangyari sa buhay. Hindi po. Kasi po ang Lord po ang nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan natin. Ang Lord po ang nagpo-provide ng lahat ng mga business na meron tayo, ng trabaho natin, kung bakit po tayo nabubuhay, kung bakit tayo nagkakaroon ng pambili ng ating pagkain, pambili ng magagandang damit, ng mga gusto, lahat yan galing sa Panginoon. Kaya po dapat natin itong ipagpasalamat. And through tithes and offering, ito po yung way of appreciation natin sa Lord. Kasi lahat naman po talaga ng bagay, lahat ng meron tayo, galing po yun sa Lord. Napakawalang habag naman po natin o wala po tayong pag-ibig sa Panginoon kung hindi natin kayang ipagkaloob sa Panginoon yung bagay na ito lang yung magagawa natin kasi ito naman ay nanggaling din sa Panginoon. Di ba po? Sobrang saya po sa pakiramdam na lahat ng meron ka, lahat ng nararanasan mo, ipinapagpasalamat mo sa Panginoon. Sobrang galak, sobrang saya. Parang sobrang sarap mabuhay pag ano ang nararamdaman. Di ba po? Amen. Kaya po, ito po talaga yung reminder ng Lord. Kasi po, itong mga bagay na ito, kung hindi po natin ito ginagawa, wala po tayo sa kalooban ng Panginoon. Letter E po, peace. Pilipos 4:6-7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip ay hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang di malirip na kapayapaan ng Diyos ang mag-iingat sa inyong puso at mag-iisip sa pamamagitan ni Kristo Jesus. In John 14:27 po, sabi po dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinigay ng sanlibutan, huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Amen. Sa kapayapaan po na meron tayo, despite of many things na nararanasan po natin. Kunwari po, may mga bagay na hinihiling tayo sa Panginoon, may mga bagay na gustong-gusto tayo. Nakakapagpasalamat po ba tayo sa Lord kapag hindi pa ito ibinibigay ng Lord? O aburido ang utak natin? Punong-puno ng alalahanin, paano na to? Hindi pa ako tinutugon ng Lord. Anong gagawin ko? Kailangan ko na ito bukas. Lord! O ganito ang gagawin natin. Uy, kapatid, baka naman meron ka yan, kailangan ko na. Dapat po, meron po tayong kapayapaan na nagmumula sa Panginoong Jesus. Kasi alam niyo po, once na ginawa po natin yun, once na tinaglay po natin yun, pinagpasalamat po natin yung mga bagay-bagay, magkakaroon tayo ng kapayapaan na nagmumula sa Panginoon eh. Hindi na natin iisipin, kahit na tayo ay namumroblema, di okay lang yan kasi alam po ang Diyos ay kikilos. Yung kampante tayo, panatag na panatag tayo, nalulugod po ang Panginoong Jesus at gustong-gusto niyang kumilos sa buhay natin.
Kapag ganun po yung attitude na meron tayo. Pag marunong po tayo magkaroon ng kapayapaan. Kasi di ba po, lahat naman tayo, naging katangian natin to nung hindi pa tayo Kristiyano. Pag may mga problema, laging nagdadabog. Pag may mga problema, hindi na maintindihan, parang sasabog na ang utak. Pero ngayon po, dahil po tayo ay nakakilala na sa Panginoon, at tayo itinawag niyang anak, nagkakaroon na po tayo ng kapayapaan. At yung kapayapaan yun, dapat po i-appreciate natin yun. Kasi napakapalad po natin. Yung pong ibang mga tao, hindi na sila makakatulog kung ano-ano ang ginagawa nila. Nagiinom sila para lamang makalimutan. Pagising naman nila, nandun pa rin ang problema. Wala silang kapayapaan. Nagkakaroon sila ng panandaliang kapayapaan sa sarili nila. Sa sariling pananaw nila. Doon sa alak. Pero pagising, mas malala kasi may utang ka na, may problema ka pa. Amen? Letter F po, trials. In 1 Corinthians 10:13, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Amen. Naroon po na pag tayo po ay nasa oras na tayo ay sinusubok ng pagkakataon. Minsan kasi talagang hindi na natin maintindihan yung mararamdaman natin eh. Pero alam niyo po, once na kaya natin itong ipagpasalamat sa Panginoon, talagang ang Panginoon po ay kikilos. Tatanungin niyo po ako, meron ka na nga problema, ipapagpasalamat mo pa sa Panginoon. Kasi po, bagaman ikaw ay dumadanas ng problema, but still, binigyan ka ng Panginoon ng lakas para harapin iyon. But still, binibigyan ka ng Panginoon ng kapayapaan at ng magandang pag-iisip para malutas iyon. But still, ikaw ay binibigyan ng Panginoon ng puso na talagang handang ipagkatiwala sa Kanya ang lahat ng problema na meron tayo. Hindi po ba natin pwedeng ipapasalamat yun sa Panginoon? Hindi kasi natin minsan napapansin eh. Hindi natin minsan namamalaya na kumikilos ang Diyos sa buhay mo sa kabila ng mga problema mo, pero ang ginagawa mo, nagre-reklamo ka, kaya hindi mo ma-appreciate ang ginagawa ng Panginoon sa buhay mo. Kaya sa araw na ito po yung nais ng Lord. Ano man yung mga dinadanas natin, ano man yung mga kinakaharap natin, ipagpasalamat po natin sa Panginoon. Lagi nating tingnan yung bright side ng mga bagay na nagaganap sa buhay natin. Bagaman ikaw ay may problema, but still may lakas ka na sinusustain ng Lord. May buhay ka, may hininga ka, may nakakain ka. Dapat po ipagpasalamat natin yung sa Lord. Minsan natatabunan na tayo ng mga problema, natatabunan na tayo ng mga isipin. Hindi natin na-appreciate yung ginawa ng Panginoong Hesus simula noon hanggang ngayon. Kung dumadanas tayo ng mga pagsubok, palagi lamang po natin isipin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa buhay natin. Let us recount. Recount kung ano ba yung kung ilan na ba yung ginawa ng Diyos sa buhay ko, simula nang ako ay mabuhay, magpahanggang ngayon. Let us recall kung ano ang ginawa ng Panginoon sa buhay ko. And let us remember His goodness. Na simula noon hanggang ngayon, ang Panginoong Hesus hindi tumitigil ng paggawa sa buhay mo. Let us recount, recall, and remember the goodness of God sa buhay ng bawat isa. Sa buhay ng bawat isa. Amen. And ito po yung tatandaan natin. While we wait on God's answered prayer, we know that our waiting season is not wasted season. Amen. Sa paghihintay natin doon sa kalooban ng Panginoon sa buhay natin, sa paghihintay natin sa mga bagay na nais ng Diyos na maganap sa buhay natin, huwag nating iisipin na itong mga panahon na ipinaghihintay natin ay walang kabuluhan, ay wasted season. Dahil ang Diyos po, may pangako siya sa buhay natin. And ito po yung mapupulfill sa atin. And the moment na na-receive na po natin kung ano yung pinakananais ng Diyos sa buhay natin, higit pa po sa kagalakan na meron ka ngayon at ine-expect mo ang mararanasan mo. Amen? Amen! Na
Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumindig ka at humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Amen. Amen. Habang meron po tayong grateful heart, it draws us to God. Mas nakakalapit po tayo sa Panginoon. Kasi po marunong po tayong tumanaw ng utang na loob sa Kanya because knowing God is having our relationship with the Holy Spirit. Kapag lumalapit tayo sa Panginoon, may relasyon tayo sa banal na Espiritu Santo. Walking with Him in every day of your life. Kaya kailangan po, let us work our relationship sa Panginoong Jesus para makalapit tayo sa Kanya. Ano ba yung i-assess natin ang sarili natin? Ano ba yung mga pagkukulang natin? Ano ba yung mga bagay na hindi natin nagagawa para magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa Panginoon, para mas makalapit tayo sa Lord? Yun lang po pala yung kulang, yung gratitude natin sa Kanya. Kaya hindi tayo makalapit sa Lord. Kaya hindi natin siya makita. Kaya hindi natin mag-glorify ang Panginoon sa buhay natin. Hindi tayo makalakad sa kalooban ng Lord. Yun lang po pala ang kulang. Yung gratitude, yung pagtanaw natin ng utang na loob sa Panginoon, yung pasasalamat natin, yung pagbabalik natin ng pagpupuri, pagsamba sa Kanya, yun lang po pala ang kulang. Kasi po habang tayo lumalapit sa Kanya, lalo natin nakikilala si Jesus. Habang tayo lumalapit kay Jesus Christ, lalo natin siyang nakikilala. Amen. Sabi po dito, it deepens our faith in Hebrews 11:16 at hindi kinalulugdan ng Diyos ang hindi nananalig sa Kanya. Sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay hindi dapat maniwalang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Amen. The more na hinahanap natin ang Panginoon, the more na makakalapit sa Kanya. The more na meron tayong pananampalataya sa Kanya, the more na mas pinapalalim natin yung pananampalataya natin sa Panginoon, the more na mas nakakalapit tayo sa Kanya, at the more na mas malapit tayo sa Panginoong Jesus. Amen. Sabi pa po, we will become more obedient. In John 14:15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Amen. The more na tayo lumalapit sa Panginoong Jesus, nagiging obedient tayo, mas naroon yung mas nasusunod natin yung Panginoong Jesus. Ano ba yung sinasabi ng Lord? Ano ba yung mga dapat nating tuparin na utos ng Panginoong Jesus? Yung pananalangin. Nakakapag-pray pa po ba tayo? Amen. Sabi doon, panalangin may pasasalamat. Nakapanalangin pa po ba tayo? Amen. Yung Bible reading natin, nakakapagbasa pa po ba tayo ng Bible? O pag sayang-saya lang tayo, nagbabasa tayo ng Bible? Yung pakikipag-fellowship, na-appreciate po ba natin ang goodness ng Lord through this fellowship? Amen. Amen. Kaya nga po napakahalaga ng pag-attend ng mga gawain Kasi ito po yung nakakapaglapit sa atin sa Panginoong Jesus. Sa pag-attend po ng mga gawain ito, mga prayer, dawn watch, yung mga prayer ng hapon, yung mga discipleship, yan. Yung mga bagay na non-stop praise and worship, yan po ay makakapaglapit sa atin sa Panginoong Jesus. Kaya po dapat di natin ito nile-neglect. Totoo po yun, dapat di natin nile-neglect. Kasi through these activities, mas napapalapit po tayo sa Panginoon. At kung malapit tayo sa Lord, mas na-appreciate natin yung ginagawa niya sa buhay natin. Amen. Letter C, it brings contentment. In Philippians 4:11-12, sinasabi ko ito dahil sa kayo hinahanapan ko ng Sinasabi ko ito hindi dahil sa kayo hinahanapan ko ng tulong. Natutuhan ko ng masiyahan anuman ang aking kalagayan. Naranasan ko ang maghikahos. Naranasan ko rin ang managana. Natutuhan ko ng harapin ang anumang katayuan, ang mabusog o magutom, ang kasaganaan o kasakalatan. Amen. Kung meron po tayong grateful heart, nagkakaroon din po tayo ng kakontentuhan sa buhay natin. Nawawala ang inggit natin sa ating kapwa. Nawawala ang lahat ng mga isipin natin na bakit siya ganun? Gusto ko din ganito. Bakit ganito ang buhay ko? Bakit ako hirap na hirap? Bakit? Puro bakit. Hindi naman po tayo panic. Ba't ganon? Amen. Nagkakaroon po tayo ng kakontentuhan sa ating
ating buhay. Ano man yung meron tayo ngayon, ipinagpapasalamat natin sa Panginoong Hesus. Kasi alam natin na higit pa sa nararanasan natin yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. Alam natin na itong buhay natin ito, pansamantala lang naman ito eh. Eh bakit pa po tayo maghahangad ng sobrang rarangya? Baka po naman po kasi ganito po kasi, baka po pag tayo nananagana na, makalimutan natin ang Panginoong Hesus. Meron pong verse dito sa Bible hindi ko lang po matandaan kung saan na ang prayer niya po ay yung sapat lamang sa kanyang pangailangan kasi baka kung nananagana siya, makalimutan niya ang Panginoon sa kawikaan. Sige po, tingnan po natin. Sa Kawikaan 30. Ito, amen. Sabi po dito, Kawikaan 30, huwag akong bayaang maging sinungaling, huwag mo akong payamanin o paghirapin, sapat na pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung maghirap ako ay matuto akong magnakaw at sa gayon malapastangan kita. Amen. Bakit hindi tayo magkakaroon ng kakontentuhan sa buhay natin? Yun ang alam ng Panginoon na dahil dyan sa buhay mo na meron yan, mapapapurihan mo siya. Sa buhay mo na meron yan, hindi mo siya makakalimutan. Sa buhay mo na meron ka ngayon, hindi mo siya malalapastangan. Kaya po, having a grateful heart, nagkakaroon po tayo ng kakontentuhan sa buhay na meron tayo. Amen. And lastly po, number 5, it defies Satan lies. Kasi po, if Satan cannot make you sin, he will distract you. Kung hindi po tayo magagawa ng kaaway na magkaroon na ikaw ay magkasala, i-distract ka niya sa lahat ng bagay. And through that distraction, hindi mo maa-appreciate ang ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Basahin po natin. Yan po. Ito yung mga lies ni Satan. Pero ito naman ang sagot ng Panginoong Hesus. You are alone. Pero sabi po ng Lord, in Deuteronomy 31:6, be strong and courageous, do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Sabi po ng kaaway, you are weak. Pero sabi ng Lord, Exodus 15:2, the Lord is my strength and my defense. He has become my salvation. Sabi ng kaaway, you are failure. In 1 Corinthians 15:57, sabi ng Lord, but thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Sabi ng kaaway, your sins are too big to forgive. But sabi ng Lord in Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Sabi ng kaaway, you are slave to sin. Sabi ng Lord, Romans 8:2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. At susunod po, sabi ng kaaway, you have no purpose. But sabi ng Lord in Proverbs 19:21, many are the plans in person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Sabi ng kaaway, you are not accepted. Pero sabi ng Lord in Romans 15:7, accept one another then just as Christ accepted you in order to bring praise to God. Sabi ng kaaway, you are unloved. Pero sabi ng Lord in 1 John 4:19, we love because He first loved us. Sabi ng kaaway, you're ugly. Pero sabi ng Lord in Psalms 139:14, I praise you because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I know that full well. Sabi ng kaaway, no one cares about you. Wala daw nagmamahal sa atin. Walang may pakialam sa atin. Pero sabi ng Lord in 1 Peter 5:7, cast all your anxiety on Him because He cares for you. Hindi po ba natin ipagpasalamat to sa Lord? Hindi po ba natin kayang ipagpasalamat to sa Lord? Na sa kabila ng mga kasinungalingan ng kaaway, but still, ayan po, still, pinapakita ng Lord, pinapatunayan niya na hindi tayo na iniiwan, hindi na tayo pinapabayaan. Na may sagot ang Lord sa lahat ng sinasabing pandadaya sa atin ng kaaway. Hindi po ba natin yung dapat ipagpasalamat sa Lord? Di ba po, panghawakan po natin ang salita niya. Kasi
kasinungalingan na ibinibintang sa atin ng kaaway, may sagot ang Lord. May pangako ang Lord. Kaya dapat po natin itong ipagpasalamat. And sa ating pong conclusion, in Psalms 104:33, aawitan ko si Yahweh, palagi kong aawitan, siya'y aking papupurihan habang ako'y nabubuhay. In Psalms 103:1-4, si Yahweh ay papurihan, purihin mo kaluluwa, ang pangalan niyang banal, purihin mo sa tuwina. Ikaw, aking kaluluwa, ang Diyos ay papurihan at huwag mong lilimutin niya ang kanyang kabutihan. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpatawad at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa bingit ng kamatayan ako ay iniligtas at pinagpapala ako sa pag-ibig niya't habagin. Isaiah 12:4-5. Sasabihin ninyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa, ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Umawit kayo ng pagpupuri sa kanya, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang ginawa, ipahayag ninyo ito sa buong sanlibutan. Amen. At sa ating pong challenge, developing a grateful heart brings incredible blessings. Always be thankful to God no matter what happens in our lives. Be grateful. Continue to serve the Lord. At sa oras na ito, meron lang po akong katanungan bago po ako umalis. Sa palagay niyo po, 10 yung pinagaling na katongi, di ba po? Isa lang yung bumalik, isa lang yung nagbalik ng pagpupuri, nagpasalamat sa Panginoong Jesus. Nasaan po kaya yung siyam? Alam niyo po kung nasaan? Natabunan ng biyaya na ipinagkaloob sila sa kanila ng Panginoon. And enjoy yung meron sila. At dahil doon, nakalimutan kung sino ang sources noong bagay na bakit meron sila ngayon. And we pray po na hindi po ito mangyari sa buhay natin. Na sa lahat ng oras, sa lahat ng araw, sa lahat ng pangyayari na nagaganap sa ating buhay, palagi po natin mapasalamatan ang Panginoong Jesus. Amen. Let us pray po. Heavenly Father, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa patuloy na lakas na patuloy nga po pinili sa amin sa buhay. Lord, thank you po sa mga mensahe mo, Panginoon, na patuloy na napag-aralan namin. We pray, God, na talagang ito ay tumimo sa aming mga puso. Talagang ito ay natutunan namin, Ama, at may-apply namin ito ng 100% sa aming buhay. Walang ibang Panginoon kaming dapat gawin, kundi lagi ka nga pong alalahanin. Lagi ka nga po pasalamatan sapagkat Lord, lahat ng meron kami sa aming buhay ay tunay nga po Panginoon na dahil lamang sa iyo sa pamaraanan mo at kapahintulutan mo. Kaya nga Panginoon, salamat. Walang hanggang papuri, Ama, ang patuloy na ibinabalik namin sa iyo. Walang hanggang pasasalamat ang patuloy na iniaalay namin sa iyo. Salamat Lord, we praise you. We glorify your holy name. In Jesus' name